Pagbati sa'yo, madalas nating marinig yung mga alitan ng kapitbahay, di ba? Tungkol sa daanan, yung right-of-way issues. Oo, common yan. Pero, gaano nga ba kalalim yung legal na usapin dyan? Madalas kasi, akala natin simpleng daanan lang. Tama? Kaya ngayon, titignan natin ang isang kaso na umabot pa sa Korte Suprema. Ito yung GR number 248685, Spouses Gabatan laban kay Dominga Algren. Hihimayin natin to. Kasi dito papasok yung konsepto ng easement of right-of-way at yung dalawang klase pa ng servitude. Medyo komplikado pero importante. Oo nga. At ang tanong, pag may naka-annotate na easement sa titulo, para kanino ba talaga yon? Sa specific na tao lang ba? O sa lupa mismo? Alamin natin. Sige, simulan natin sa umpisa. May malaking lote pala to. Lot number 2561. Tama. Original na may-ari niyan, mag-asawang Divinagracia. Sakop ng OCT number OV3583. Tapos, noong 1948 daw, nagkaroon ng voluntary right-of-way diyan. Oo, pabor sa Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church. Malinaw yon, naka-annotate sa titulo, entry number 19634 pa nga. Okay, so may ROW na noon para sa simbahan. Pero ano nangyari doon? Yun. Paglipas ng panahon, mga ilang dekada rin yun, no? Noong 1987, may bagong annotation. Entry number 10107. Anong sabi nito? Sabi doon, yung naunang ROW para sa Presbyterian Church, yung entry number 19634, kinansela na pala. May court order pa noon pang 1979. So wala na yung original na easement. Cancelled na. Cancelled na. Pero bago pa man ma-annotate yung cancellation na yon, may nangyari noong 1986. Ano yon? Nagkaroon ng extrajudicial settlement yung mga tagapagmana ni Conrado Divinagracia. Si Conrado, isa sa mga anak ng original owners. Okay, settlement ng mana? Oo. Hinati nila yung lot number 2561 sa 12 sublots. Isa doon, yung lot number 2561-L na punta kay Euphrescen Divinagracia. Nagkaroon to ng sariling titulo, TCT number T-41442. Dito na ngayon papasok yung lote ni Euphrescen, yung 2561-L. At dito rin nagkaroon ng bagong usapin sa ROW, tama? Sakto. Kasi noong April 3, 1987, may bagong annotation na naman sa titulo ni Euphrescen, entry number 10340. Ano naman tong entry 103040? Ito, easement of right-of-way din ang nakalagay. Sabi, si Euphrescen daw nagbigay ng permanent easement of right-of-way sa isang parte ng lote niya. Permanent easement? Pero para kanino? Ito importante, di ba? Oo, napaka-importante. Malinaw nakasulat doon sa entry number 10340, paborito sa mga kapatid niya, sina Teofila, Alfredo, Felix at Esther Divinagracia. So specific na mga pangalan, hindi general public? Hindi, para lang sa kanila. At ang purpose, path or passageway enough for any motor vehicle to pass. Ang interesante pa, yung location ng ROW na to, pareho daw doon sa na-cancelled na ROW para sa Presbyterian Church. Okay. So, may na-cancelled na ROW, tapos gumawa si Euphrescen ng bago sa parehang lugar, pero para lang sa mga kapatid niya. Clear yun. Paano na pamasok yung mga Gabatan at si Algren? Okay, yung mga Gabatan, sila yung petitioners dito. Sila yung may-ari ng katabing lote, lot number 2554D. Nasa north to ng lote ni Euphrescen nun. Katabi lang pala. Oo. Noong 2001, nagpatayo sila ng bahay. Tapos yung main gate nila, itinapat nila mismo doon sa ROW na nasa lote ni Euphrescen, yung tinutukoy sa entry 100340. Okay. So, dinamit nilang access yung ROW na yon. Yes. Si Algren? Si Dominga Algren, siya naman yung respondent. Bumili siya ng parte ng lot number 2561L kay Euphrescen. Naging may-ari na rin siya ng parteng yon.
Oo. Tapos, noong 2006, nagpatayo si Algren ng garahe at konkretong bakod. Ang problema, Itinayo niya sa mismong ROW. eksakto. Itinayo niya mismo doon sa lokasyon ng ROW na nasa entry 10340. Kaya yun, naharangan yung daanan ng mga gabatan mula sa gate nila papuntang National Highway. Ayun, diyan na nagsimula yung gulo. Natural, nagreklamo yung mga gabatan. Oo, March 15, 2007, nagsampa sila ng kaso. Injunction and damages laban kay Algren. Ang hiling nila, ipagiba yung harang. Ano yung main argument nila? Na may karapatan sila doon. Ang sabi nila, may karapatan sila doon kasi matagal na raw ginagamit yun ng publiko. Mahigit 50 years na daw. Parang public easement na. Okay, ano naman ang depensa ni Algren? Itinanggi niya. Sabi niya, wala raw karapatan yung mga gabatan doon. Kasi yung original ROW, yung sa Presbyterian, cancelled na. Tama naman yun. Tapos yung pangalawang ROW, yung entry 10340, para lang daw yun sa mga kapatid ni Eufresen, kina Teofila, Alfredo, Felix at Esther. Hindi kasama yung mga gabatan o ang publiko. Exclusively para sa kanila lang daw. Malinaw, yung magkaibang panig. Anong naging desisyon ng Regional Trial Court, yung RTC? Sa RTC, nanalo yung mga gabatan, pinaboran sila. Sa desisyon noong May 28, 2014, inutusan ng RTC si Algren na tanggalin yung harang sa loob ng 40 days. Pinaggiba talaga. Oo, at bawal na ulit siyang humarang. Pinagbayad pa nga si Algren ng attorney's fees at litigation costs. Ano yung naging rason ng RTC para pumanig sa mga gabatan? Kasi 'di ba, hindi naman sila kasama sa pangalan dun sa easement? Ang katwiran ng RTC, yung pinag-aawayang daanan, matagal na raw talagang ginagamit na daanan, kahit bago pa mahati yung original na lote. Ah, yung historical use. Oo, ginagamit na raw yun ng mga gabatan, ng mga nauna sa kanila, pati ng publiko. Tapos, ginamit pa ng RTC yung doctrine sa kaso ng Limenses v. De Ramos. Ano sabi sa kasong yun? Doon, sinabi raw ng Korte Suprema na kahit hindi explicit na naka-annotate yung easement para sa isang lote, kung alam naman ng may-ari for a long time na ginagamit yung part ng lupa niya as daanan, dapat niya itong igalang. Parang implied knowledge. Okay, so nag-rely ang RTC sa matagal na paggamit at sa Limenses case. Pero umapela si Algren, sigurado. Sa Court of Appeals, ano nangyari? Tama, umapela siya at sa CA, binaliktad yung desisyon ng RTC. Nanalo si Algren sa CA. Ha? Bakit naman? Ano sabi ng CA? Ayon sa CA, decision nila noong September 27, 2018 to, bigo raw yung mga gabatan na patunayan na may karapatan sila sa ROW, kahit voluntary or legal easement daw. Paano yung voluntary easement, yung entry 100340? Sabi ng CA, sobrang linaw daw ng nakasulat doon. Para lang kina Teofila, Alfredo, Felix at Esther Divinagracia at sa kanilang mga tagapagmana o assigns. Period. Hindi kasama yung mga gabatan. So, literal interpretation yung ginawa ng CA. Oo. Sabi pa nila, ang bisa niyan ay between the parties, their heirs, and the signs lang. Hindi para sa iba. Paano naman yung sinasabi ng mga gabatan na matagal nang ginamit o yung possibility ng legal easement? Sinabi rin ng CA na hindi rin na-establish ng mga gabatan yung mga requirements para sa isang legal o compulsory right-of-way under the Civil Code. Yung mga kailangan patunayan, di ba, na yung property nila ay enclosed, walang ibang adequate outlet, hindi raw nila napatunayan yon. Okay, so failed sila sa voluntary, failed din sa legal, ayon sa CA. Kaya binaliktad yung RTC decision. Oo, binaliktad at na-dismiss yung reklamo ng mga gabatan. Grabe yung pagkaiba ng desisyon ng RTC at CA, ano? RTC focused on use, CA focused on the text, kaya siguro umabot to sa Supreme Court. Talaga, dito na pumasok yung Korte Suprema para isettle yung issue. Paano sinuri ng Supreme Court yung kaso? Ano yung mga prinsipyo ang ginamit nila? Unang-una, binalikan ng Korte Suprema yung basic concepts. Sabi nila, yung right-of-way, di ba isang klase yan ng easement. Tinatawag siyang apparent kasi may external sign, yung daan mismo,
At discontinuous kasi yung gamit niya nakadepende sa tao, hindi tuloy-tuloy. Okay, apparent and discontinuous. Anong implikasyon yan? Mahalaga yan kasi ayon sa Article 620 at 622 ng Civil Code, yung mga apparent at discontinuous easements tulad ng right-of-way ay nakukuha lang yan sa pamamagitan ng titulo, isang kasulatan, isang dokumento. Hindi sa prescription, yung matagal na paggamit. Hindi raw, kailangan ng titulo. Kaya yung argumento ng mga gabatan na matagal na nilang ginagamit, in principle, hindi sapat yon kung walang titulo or kasulatan na nagbibigay sa kanila ng karapatan. Malinaw yun. Kailangan may titulo. Oo. Tapos, yung pangalawang point ng SC, yung mga naka-annotate sa registradong titulo, apektado yan ng torrent system, di ba? Presumed correct yan unless proven otherwise. Kaya ang naging focus talaga ng Korte Suprema Ay yung interpretation ng entry number 12340, yung easement na ginawa ni Euphrasin para sa mga kapatid niya. eksakto. Ano ba talaga ang legal na nature noon? Dito na pumasok yung crucial distinction. Ito na yung sinasabi mong dalawang klase ng servitude. Oho, yung real servitude at personal servitude under the Civil Code, ito yung naging susi. Siya, paki-explain yung pagkakaiba nila. Ano yung real servitude? Okay. Ang real servitude, ayon sa Article 613, ito yung parang pabigat o encumbrance sa isang property, yung tinatawag na servient estate. Sa kasong ito, yung lupa ni Algren. Okay, may pabigat sa lupa ni Algren. Para sa kapakinabangan naman ng ibang property, yung dominant estate na pag-aari ng ibang tao. Ang importante dito, yung benepisyo nakakabit sa lupa, dominant estate, hindi sa tao. So sumusunod sa lupa, runs with the land, ika nga. Tama. Kahit magpalit ng may-ari yung dominanteng lupa, andun pa rin yung karapatan sa easement. Okay. Ano naman yung personal servitude? Ang personal servitude naman, ayon sa Article 614, ito yung itinatag para sa benefit ng isang community o ng isa o higit pang tao, hindi necessarily kailangan na may-ari sila ng dominant estate. So, mas personal yung benefit para sa tao, hindi sa lupa. O mas nakatutok sa tao, hindi to automatic na sumusunod sa lupa at pwedeng matapos pag nawala na yung mga taong pinaglaanan. Depende sa usapan. Malinaw yung pagkakaiba. Real servitude para sa lupa. Personal servitude para sa tao. Paano to in-apply ng SC doon sa easement ni na Teofila, Alfredo, Felix at Esther? Dito ngayon, sinabi ng Korte Suprema na nagkamali yung CA sa pag-assume agad na personal servitude yun dahil lang hindi kasama yung pangalan ng mga gabatan. Hindi automatic yon. Hindi raw. Ang tanong daw dapat, nung ginawa yung easement nung 1987, sina Teofila, Alfredo, Felix at Esther ba, mga may-ari ng mga lupang maituturing na dominant estates na direktang makikinabang sa ROW na yon. Ito yung critical factual question. Kung may-ari nga sila ng mga katabing lupa na nangangailangan ng daanan noon. Exactly. Kung mapapatunayan na may-ari sila ng mga dominant estates noong panahong yon, edi yung easement na nasa entry 14340 ay dapat ituring na real servitude. At kung real servitude yon? Ang benepisyo ay para sa mga dominanteng lupa, hindi lang para kina Teofila et al. Personally, kundi para sa sinumang magiging may-ari ng mga lupang yon at posibleng mapakinabangan din ng iba pang katabing lote tulad ng sa mga gabatan, depende sa original intent at configuration. Wow! Malaki ang implikasyon nun. Pero paano kung hindi sila may-ari ng dominant estates noon? Kung hindi naman mapatunayan na may-ari sila ng specific dominant estates noong 1987, doon masasabing personal servitude lang talaga yon. At kung personal servitude lang? Limitado lang ang benepisyo kina Teofila, Alfredo, Felix, Esther at sa kanilang heirs and assigns gaya ng nakasulat. Hindi na yon aabot sa mga gabatan. Okay, napaka-critical pala ng tanong na yan. Anong naging finding ng Supreme Court dito? May-ari ba sila o hindi? Dito yung naging problema. Sabi ng Korte Suprema, pagtingin nila sa records ng kaso mula sa RTC at CA, kulang ang ebidensya. Walang napatunayan kung may-ari nga ba ng dominant estates sina Teofila et al. Noong 1987.
Walang ebidensya sa ganung kaimportante na bagay. Walang sapat na ebidensya sa record. Hindi malinaw kung nasaan ba talaga yung mga lota nila relative doon sa ROW at sa lote ni Algren. Hindi na-determine yung crucial fact na yon sa mga naunang paglilitis. So anong ginawa ng Korte Suprema? Hindi nila ma-resolve yung kaso ng final? Hindi pa. Dahil sa kakulangan ng ebidensya sa napaka-importanteng factual issue na to, ang naging desisyon ng Korte Suprema ay i-remand o ibalik ang kaso sa Court of Appeals. Ibalik sa CA. Para saan? Inatasan ng SC ang CA na magsagawa ng further proceedings. Tumanggap ng karagdagang ebidensya para ma-determine specifically yung tanong na yon. May-ari ba ng dominant tenemency na Teofila, Alfredo, Felix at Esther noong ginawa yung easement sa entry number 10034? So, kailangan magkaroon ng bagong hearing sa CA para lang malaman yung fact na yon? Oo, kasi yung sagot doon ang magsasabi kung real or personal servitude ba yung easement. At yun ang magdedetermine kung may karapatan ba talaga yung mga gabatan sa daanan. Grabe. Akala mo tapos na, pero hindi pa pala. Talagang pinapakita nito kung gaano kahalaga na kumpleto at malinaw ang annotation sa titulo, no? Hindi lang basta may nakasulat. Totoo yan, kailangan malinaw kung para sa lupa ba real o para sa tao lang personal yung easement kasi ibang epekto. At ito, nag-iwan din ng tanong para sa ating mga taga-pakinig, di ba? Oo, isang mahalagang tanong. Sa mga ganitong sitwasyon, yung may matagal nang ginagamit na daanan, alam ng community, pero yung nakasulat sa titulo parang limitado o hindi klaro, paano ba dapat i-balance ng korte yung strict interpretation ng document versus yung reality on the ground, yung parang nabuo ng karapatan dahil sa tagal? Kung ikaw ang nasa posisyon ng mahistrado, ano pang anggulo ang titingnan mo para maging patas? Napakalandang tanong yan para pag-isipan. Lalo na sa Pilipinas, maraming ganyang sitwasyon sa lupa. Kaya iniimbitahan ka namin kung may saloobin ka o karanasan tungkol dito, i-share mo sa comment section. Sige, bago tayo magtapos, isummarize natin yung key legal doctrines. Una, yung pagkakaiba ng real servitudes, Art 613 Civil Code, benepisyo para sa ibang lupa, dominant estate, versus personal servitudes, Art 614, benepisyo para sa specific na tao o community. Okay, real versus personal servitude. Ano pa? Pangalawa, yung easement of right-of-way. Dahil ito ay apparent at discontinuous, nakukuha lamang ito sa pamamagitan ng titulo. Article 620 and 622. Hindi sapat ang matagal na paggamit o prescription. Malinaw yan. Titulo ang kailangan. Salamat sa pagpaliwanag. At para sa iyo na nakikinig, kung gusto mo pa ng mga ganitong paghimaymay sa mga legal na usapin, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. At para sa transparency, ang lahat ng ating tinalakay ay base sa desisyon ng Korte Suprema, 3rd Division, sa kaso ng spouses Rosemary D. Gabatan and Alexander N. Gabatan versus Dominga B. Algren, GR number 248685 na na-promulgate noong March 13, 2023. Maraming salamat muli sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na pagsusuri dito sa The Deep Dive.